Hoy, mga yagit! Magsialis nga kayo rito. Di ba sinabi ko na sa inyong bawal magtinda o pumwesto rito? Ang titigas talaga ng mga ulo nyo ha? Pasensya na po, Kuya Nonoy. Wala na kasi kaming ibang mapwestuhan para magtinda eh. Kailangan po kasi namin kumita para sa mga magulang at sa sarili namin. Wala akong pakialam. Basta sundin nyo na lang yung sinabi ko at umalis na kayo rito. Maghanap na lang kayo ng ibang malilipatan. Napakalawak nitong Antipolo Tapos dito pa talaga kayo sa harap ng simbahan magtitinda ng mga yan. Saan naman po namin ititinda itong mga kandila at sampagita? Alangan naman dun sa playground namin dalhin to. Dito lang naman maraming bibili nito. Abat, sumasagot ka pa Gusto mo bang sirain ko lahat yung paninda mong kandila? At ikaw naman babae, baka gusto mo rin itapon ko lahat yung paninda mong sampagita. Ano? Wag naman po. Sige po, alis na lamang kami. Junie, tara na. Huwag ka na lang kasing sumagot. Baka mamaya mas lalo pa tayo mapahamak eh. Mabuti naman at alam nyo. Hala, sige, alis na. Mga asungag! Taon, 1900, Antipolo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lerma at gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na kahit ako ay parang hindi rin makapaniwala. 22 taong gulang pa lamang ako noon at isang tindera ng sampagita sa harapan ng simbahan. Mayroon akong lalaking kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Junie. Kandila naman ang kanyang mga itinitinda. Pero dahil wala kaming sariling pwesto, palagi kaming pinapaalis ng lalaking bantay na si Kuya Nonoy. Grabe talaga yung taong yun. Kung paalisin tayo, parang aso lang ang turing sa atin. Akala mo naman pag mamayari niyan lugar na to. Tarantado. Kaya nga pero hayaan mo na. Doon na lang muna tayo sa likod ng simbahan magtinda. Bumalik na lang tayo mamaya kapag wala na yung lalaking tigre na yon. Likod ng simbahan? Sigurado ka ba, Lerma? Sino naman ang bibili sa atin dun? Maligno? Hindi naman nadadaanan ng mga tao yung lugar na yun. Ikaw naman, magbabakasakali lang naman tayo kesa naman mabulok tong mga paninda kong sampagita. Mabuti ikaw kahit hindi maubos yung paninda mo, pwede pa yan bukas kasi hindi naman nasisira yung mga kandila. Ay, sige na nga, doon na lang tayo. Bawal na rin kasi tayo doon sa pasyalan Tapos hindi na rin tayo pwede doon sa sakayan ng mga jeep. Ay, lintik naman na buhay to. Hoy, yung bunganga mo nga, kaya tayo minamalas Kalma ka lang. Ikaw naman, hindi ka na nasanay. Ganyan talagang buhay nating mga tindero at tindera para tayong mga langaw na itataboy na lang kung kailan nila gusto. Sorry hindi ko lang kasi mapigilang mainis Kung nabubuhay lang sana sila nanay at tatay, di sana may pwesto pa rin kami sa palengke hanggang ngayon. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Junie, at alam ko rin na nangyari sa mga magulang mo. Kaya lang, wala naman may gustong masunog yung tindahan nyo ng kandila dati, di ba? Aksidente lang ang lahat. Alam ko naman yun. Kaya lang, kung hindi sana sila napasamang nasunog doon, maayos sana ang buhay namin. Kasi kahit mag-isa lang ako at walang kapatid, masaya naman sana ako dahil naibibigay nilang lahat ng pangangailangan ko dati. Ganito na lang, isipin mo na lang, isa yun sa mga aral na gustong ipaunawa sa atin ng Diyos, na hindi lahat ng bagay na nasa atin habang buhay na sa kamay natin, at hindi rin lahat ng magpapakontento sa tao, puro mga material na bagay lang. Alam mo, may punto ka sa mga sinasabi mo, Lerma, pero siguro kaya niya pinaparana sa akin yung ganitong buhay para matutunan kong paghirapan at pagsikapan yung mga bagay na gusto ko bago ko makuha. Correct na correct ka dyan. Buti naman at nahimasmasan at natauhan ka na. Para kasing gusto nang sumabog niyan dibdib mo kanina habang nag-uusap tayo Salamat Buti na lang ikaw ang naging kaibigan ko. Siguro ko yung mga tambay dito sa alsadang sinasamahan ko, hay nako, baka nagpakalat-kalat na ako sa lansangan at napariwara na rin ang buhay ko. Hindi naman natin sila masasabing pariwara. Wala lang talaga silang pagpipilian. Kasi walang gustong magpatuloy at magtiwala sa kanila at higit sa lahat, may dahilan ng mga nangyayaring to. Basta, magpatuloy lang tayo at huwag tayong susuko. Alam kong may plano ang Diyos kaya pinananatili niya tayo rito sa mundo. Grabe naman, sobrang lalim naman nun. Hindi ko maarok Tagalogin mo nga. Sira, Tagalog na nga yung sinabi ko Ano pa ba sa palagay mo? Spanish? Biro lang. Pero
Natutuwa ako kasi sa dami ng mga nagtitinda ng kandila at sampagita rito, tayong dalawa lang ang magkasundo at naging magkaibigan pa. Pero Lerma, hindi ka ba napapagod sa araw-araw na ginagawa natin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre napapagod din, no? Pero alam kong bawal akong huminto. Minsan nga, hindi ko na alam kung hanggang kailan ako magtitiis ng ganitong sitwasyon eh. Pero naisip ko na kailangan kong lumaban para sa nanay ko at hindi ako mapapagod na alagaan siya. Oo nga no, matagal na rin yung sakit ng nanay mo. Kung ako nasa sitwasyon mo, baka sumuko na ako at hindi ko na yung kinaya. Nasasabi mo lang yan kasi nga hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko, Junie. Pero maniwala ka, kapag tungkol na sa mga magulang natin ang usapan, tsak na gagawin mong lahat para makipagtunggali sa hamon ng buhay. Bilib talaga ako sa iyo. Ang tatag mo at ang sobrang matiisin mo. Sinabi mo pa, kita mo nga, nakatagal ako at nakatiis na kasama ka kahit minsan naaamoy ko na yung kandila dyan sa hininga mo. Huy, grabe ka. Porke mabango yung tinda mong sampagita nilalait mo yung amoy ko. Pero sige na nga, pagbibigyan na kita. 1 point ka sa akin ngayon. Ganun lang kasaya at kasimple ang buhay namin noon ni Junie. Nagmumula sa bawat isa sa amin ang lakas ng loob at tatag na hindi namin masumpungan sa iba. Kami ang palaging magkasangga sa lahat ng mga tawa at luha. Pagsapit ng tanghali, nagpasya na akong umuwi muna sandali para pakainin at painumin si nanay ng gamot. Hindi kasi siya pwedeng magpaliban sa pag-inom noon dahil tsak na aatakihin siya ng matinding ubo dahil sa sakit na emphysema. Nay, nandito na po ako. Kumusta na po kayo? Sa awa ng Diyos ayos lamang ako, anak. Ikaw ba, kumusta ang pagtitinda mo ng sampagita? Gaya po ng dati, walang bago. Sigaw doon, sigaw dito, alok doon, alok dito. O nga pala, Nay, heto, bumili na lang ako ng lutong gulay dun sa karinderya. May kanin naman na tayo dyan, di ba? Yung sinain ko kaninang umaga bago ako umalis. O anak, may kanin pa riyan. Hindi naman ako kumain buhat nung umalis ka kanina dahil hindi pa ako nagugutom. Sasabayan na lamang kita ngayon. Naku, Nay, baka nagpapagutom ka, ha? Pero ngayong nandito na ako, hindi pwedeng hindi ka talaga kakain. O, baka nagpagod ka na naman sa mga gawaing bahay. Hindi naman, anak. Naglaba lang ako ng kaunting damit natin, tsaka nagsalok ng tubig sa banyo galing sa balon dun sa likod bahay. Ano ba naman yan, Nay? Di po ba sabi ko sa inyo, wag na kayong masyadong magkikilos dahil bawal sa inyong mapagod. Naglaban na kayo, nag-igib pa kayo ng tubig. Nakakapagod kaya yon. Anak, nahihiya na kasi ako sa iyo Hayaan mo na at hindi naman ako masyadong nahirapan. Eto nga, ayos naman ang nanay, hindi ba? Basta, Nay, wag po matigas ang ulo nyo. Tsaka, wala kang dapat ikahiya sa akin dahil hindi naman ako ibang tao. Nanay ko po kayo. Anak nyo ko, di ba? Kaya hayaan nyo na lang na akong gumawa ng mga yan pag uwi ko sa gabi. Salamat, anak, ha? Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kung buhay lang ang ama mo, tiyak na ipagmamalaki ka noon ng sobra. O, Nay, ayan ka na naman. Baka mamaya makita ko na lang na umiiyak ka na naman dyan, ha? Kalimutan na po natin si tatay at patahimikin na natin siya. Mahigit 8 taon na rin mula nung mamatay siya at tanggapin na lang po natin yon. Alam ko naman yon, anak. Kaya lang, ang hindi ko matanggap yung dahilan ng pagkamatay niya. Matapos masagasaan nung truck na nagde-deliver ng mga nyog basta na lamang siyang tinakasan. At tayo naman dahil mahirap lamang, hindi na natin nagawa pang magdemanda. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Huwag kayo mag-alala dahil kahit wala na si tatay, hinding-hindi ko po kayo pababayaan at hindi ko kayo iiwan. Gusto ko rin malaman nyo na wala akong pinagsisisihan sa mga ginagawa ko ngayon at sa buhay na mayroon tayo. Ang mahalaga, kayo ang kasama ko. Siya nga pala, anak, paano yan? Hindi man lang kita magawang pag-aralin katulad ng mga kabataan dyan sa labas na pinag-aaral ng mga magulang nila. Kung tutuusin, isa dapat yun sa mga pribilehiyo mo bilang bata.
Nay, hindi naman sa ayaw ko mag-aral. Pero sa sitwasyon natin ngayon, mas kailangan ko muna maghanap buhay at kumita ng pera. Kasi ang eskwelahan nariyan lang naman yan eh. Pero ang ina na katulad mo, pwedeng mawala sa akin anumang oras. Napakabuti mong anak, Lerma. Ang swerte namin ng tatay mo at ikaw ang naging unika iha namin. Salamat po, Nay. Ako rin po maswerte sa inyo ni tatay. O, tara na. Kumain na tayo para makainom na rin kayo ng gamot. Kailangan ko rin kasing bumalik ulit para magtinda hanggang mamayang hapon dahil hindi pa ubos yung mga sampagita ko. Nandun lang yon, iniwan ko muna kay Junie. Mahigpit na niyakap ko noon si nanay matapos namin mag-usap. Kasunod noon, sabay na rin kaming kumain at pinainom ko na rin siya ng gamot. Makalipas ang ilang saglit, muli na akong nagpaalam para bumalik sa simbahan at ipagpatuloy ang pagtitinda. Ngunit nung naroon na ako, nagulat ako sa ibinalita ng kaibigan kong si Junie. Mabuti naman at bumalik ka na, Lerma. Kumusta nanay mo? Ayon, ayos lang naman siya. Napakain ko na't napainom na rin ng gamot. Teka, bakit parang ang sama yata ng mukha mo? Anong problema? Problema talaga tong sasabihin ko sa'yo at alam kong hindi ka rin matutuwa. Ano nga kasi yon? Sabihin mo na. Binibitin mo pa ako eh. Dumating dito kanina yung kapitan na nakakasakop sa barangay na to at sinabi niya sa lahat na may-ari na raw nung lupang pinupwestuhan natin dun sa tapat ng simbahan. Ibig sabihin may nakabili na? Hala, paano na kaya yan? Kaunting pwesto na nga lang yung nagagamit natin dito tapos mawawala pa. Tsak ilang buwan lang tatayuan na nila ng mga tindahan at kung ano-ano negosyo yung lugar na yon. Yun na nga rin ang ikinalulungkot ko Pag nagkataon, mag-aagawan tayo nito sa kakapiraso na natitirang pwesto. Tapos kapag nabili pa ulit yun, patay na tayo. Wala na talaga tayo mapupuntahan kundi maglako at magbahay-bahay. Sa akin naman ayos lang magbahay-bahay. Ang importante, makabenta tayo at kumita ng pera. Kaya lang iniisip ko, paano kapag umuulan o kaya bumabagyo, di ba? Para tayong mga basang sisiw nun habang naglalako. Yun na nga mabuti ikaw. Okay lang na mabasa yung mga paninda mong bulaklak. Ako, kapag nabasa itong mga kandilang tinitinda ko, tsak, hindi na ito mabibili dahil hindi na ito sisindi. Huwag kang mag-alala, Junie. May awa ang Diyos at tiwala ako sa Kanya na gagawa siya ng paraan para masolusyonan tong problema natin. Sana nga, Lerma, dahil sa ngayon, siya na lang talaga makakapitan natin. Malawak ang mundo, Junie. Marami tayong lugar na pwedeng pwestohan para magtinda, kaya huwag ka na mag-alala dyan. Malawak nga, paano kung sa Mindanao tayo mapadpad? Okay lang din ba sa iyo yun? Sira, ang layo kaya ng Mindanao mula rito sa Antipolo, no? Kung gusto mo, ikaw na lang mag-isa. Biro lang yun. Basta isa lang ang sigurado ko, kahit saan tayo dalhin ng mga paa natin sa pagtitinda ng kandila at sampagita, hindi tayo magkakahiwalay, Lerma. Salamat, Junie, ha? Kasi sa dinami-dami na mga kasamahan nating nagtitinda rito, ikaw lang ang matyagang kumakausap sa akin palagi. Kaya naman, tinuturing na kitang tunay na kaibigan. Walang anuman at walang dahilan para hindi kita kausapin. Naniniwala ako na may dahilan ng Diyos kung bakit nagkakilala at naging magkaibigan tayo. Hoy, ako nagsabing niyan ha. Bakit nag-aagaw ka ng linya? Nagkatawanan na lamang kami noon ni Junie at itinuloy na ang pagtitinda sa may likuran ng simbahan. Bagamat may mangilan-ngilan pa ring mga taong dumaraan, mas kakaunti ang bumibili sa amin. Maya-maya, habang naglalakad at nag-iikot kami sa likuran at sa paligid ng simbahan, natanaw namin si Kuya Nonoy na galit ang muka at patungo sa aming direksyon. Kayo na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bawal dito, ha? Ang kukulit nyo rin talaga no? Po, lumipat na nga po kami rito kasi ang sabi nyo kanina bawal dun sa harapan ng simbahan Tapos, dito bawal pa rin. Narinig nyo naman yung sinabi ko, di ba? Kapag bawal, bawal! Kaya alis na! Wala na po ba talaga kayong alam gawin kundi ang palayasin kami? Gusto lang naman namin kumita ng kaunti para mabuhay. Palibasa kasi kayong mga mayayaman at magagandang trabaho, maayos ang kita kaya hindi kayo natatakot na magutom. Abat,
Ikaw nalintik ka, palagi ka nalang sumasagot sa akin, ha? Itong bagay sa'yo! Dahil sa sagot na yon ng aking kaibigan, sinuntok siya ni Kuya Nonoy sa sikmura, dahilan kaya napaupo siya sa lupa at nabitawan ang mga hawak na kandila. Agad ko naman siyang nilapitan at inalalayan para muling makatayo. Sa puntong yon, ako naman ang nagalit sa lalaking bantay. Napakasama niyo talaga. Bakit ba ganyan kayo? Wala naman kaming ginagawa masama. Yung mga adik nga napakalat-kalat dito sa kalsada at harap-harapang gumagawa ng kalokohan, hindi niyo mahuli. Tapos kami naghahanap buhay na marangal, kami pa ang pinag-iinitan niyo. Halika na, Junie. Lumipat na lang tayo ng pwesto. Ano magagawa ko? Sinusunod ko lang naman yung inutos sa akin at ginagawa ko lang yung trabaho ko, kaya sumunod na lang din kayo. Umalis na kayo kung ayaw niyong kaladkarin ko pa kayo palayaw. Wala na kaming nagawa kundi ang umalis na lamang. Hirap at paika-ikang lumakad si Junie patungo sa pinagdalhan ko sa kanya sa gilid ng bangketa. Ayos ka lang ba? Walang hiya talaga yung lalaking yun. Naturingang mas matanda sa atin pero parang siya pa yung mas isip bata. Kanina hindi ako ayos, pero dahil inalalayan mo ko, okay na ako. Nakakainis ka naman eh. Alalang-alala ako sa'yo tapos dinadaan mo lang sa biro yun nangyari. Alam ko naman na nag-aalala ka, kaya nga pinapatawa kita para mawala na yung pangamba mo eh. Huwag ka mag-alala, ayos na ako, okay? Paano to ngayon? Saan na tayo pupwesto para itinda tong mga paninda natin? Teka nga, ayusin ko lang tong mga kandila. Nahulog kasi sa lupa to kanina dahil sa lintik na lalaking yon. Akin na, ako na mag-aayos ng mga yan. Kumalma ka lang dyan. May naisip na ako kung paano natin mapapaubos tong mga paninda natin. Ano naman yon? Huwag mong sabing babalik tayo dun sa harapan ng simbahan. Tsak maya-maya lang palalayasin na naman tayo nung nonoy na yon. Hindi. Di ba sabi mo okay lang sa'yo na magbahay-bahay tayo? Oo naman, pero ikaw, ayos lang ba sa'yo? Di ba nga sabi ko sa'yo, kahit saan basta magkasama tayo okay sa akin? O siya, tara na. Simulan na natin na makaubos tayo bago gumabi. Pero teka, sigurado ka ba na ayos ka na? Uy, ang sweet niya oh. Hanggang ngayon nag-aalala pa rin sa akin. Manahimik ka nga dyan. Nakakainis ka naman Halika na, bilisan mo. Sa totoo lang, hindi naman talaga bawal magtinda sa simbahan, maging sa harapan man o sa likuran, o kahit saang bahagi noon. Lalo pa kung kandila at sampagita lamang ang iyong ititinda. Ang hindi namin alam ay kung bakit ganoon na lamang ang pagtutol sa amin ni Kuya Nonoy para kami ay pagbawalan. Tila ba may maimpluwensyang tao na nag-uutos sa kanya para lagi kaming paalisin. Ang galing! Naubos yung mga paninda natin! Sabi ko naman sa'yo mas maganda kung gagawin natin yun kesa makipagtalo pa tayo sa tigreng Nonoy na yon na walang awa. Gusto mo ba bukas ganun na lang ulit ang gawin natin nang hindi na tayo makipag-away sa halimaw na yon? Okay lang sa akin. Sige, bukas maglako na lang ulit tayo. Agahan mo para makarami tayo. Oo, sige. Tara, uwian na. Gusto mo ba ihatid kita sa inyo? Sira, hindi na Anong palagay mo sa akin, batang paslit? Umuwi ka na makapagpahinga ka rin. Alam ko na napagod ka. Sige, magkita na lang ulit tayo bukas. Mag-iingat ka ha. Matapos kong sagutin ang huli niyang sinabi, naglakad na rin ako pauwi. Habang binabaybay ang daan ay labis ang pag-aalala ko kay nanay dahil nung mga oras na yon dapat ako ay nasa bahay na. Nang makarating sa aming tahanan ay naabutan kong naghihintay ang aking ina sa pintuan. Inuubo at tila hinihingal pa. Agad ko siyang niyakap at kinausap. O Nay, bakit nandito kayo sa pinto? Mahamog na. Halina kayo, pumasok na po tayo. Hinintay lang kita anak. Nag-aalala na kasi ako sa iyo Dapat nandito ka na sa bahay ng ganitong oras. Saan ka ba nagpunta? Pasensya na po kung ginabi na ako ng uwi, Nay, ha? Ano kasi kaunti lang yung mga tao ngayon kaya ang tagal na ubos ng paninda namin. Tara, kumain na po tayo at nang makainom na po kayo ng gamot. Akala ko tuloy kung napaano ka na. Sige, ihahanda ko na yung mga plato at kutsara. Maupo ka na lang dyan. Sorry po kung pinag-alala ko kayo, Nay, ha? Hayaan niyo po, bukas maaga akong uuwi. May dala nga pala akong pinakbet.
Dating gawi, binili ko na lang dun sa karinderya sa kanto. Anak, mukhang mas magastos yata kung panaibili ka na lang ng lutong ulam sa labas. Pwede naman ako magluto rito sa bahay. Nay, unang-una, wala po tayong maayos na kalan. Hindi ka naman pwedeng matagal na nakaharap dyan sa kalan de kahoy natin kasi bawal po sa inyo ang usok. Pangalawa, bawal kayo mapagod, diba? At pangatlo, dalawa lang naman po tayong kumakain palagi. Kaya ayos na yung bumili na lang ako ng lutong ulam. Masyado mo naman akong binibaby. Baka kaya lalong lumalala tong sakit ko wala na akong ehersisyo. Alam niyo po, Nay, may kasabihan ng mga doktor, hindi ba? Sa pagkakatanda ko, salitang English yun pero kung sa Tagalog, ang ibig sabihin, mas mabuti nang umiwas kaysa mauwi sa gamutan. Yun ba yung prevention is better than cure? Yun, tama kayo, Nay. Alam niyo naman po pala ang galing niyo dun O sige, halina kayo, kumain na tayo at may naghihintay sa inyo. Nako, binola mo pa ako. Pero teka, sino ba yung naghihintay sa akin? Hindi ho sino, kundi ano. Ano pa, di yung gamot nyo? Ay nako, ang dami mo talagang alam. Akala ko pa naman may manliligaw na ako. Halika na nga't kumain na lang tayo. Ewan ko sa yung bata ka. Hindi ko na lamang sinabi kay nanay ang tungkol sa masamang karanasan namin ni Junie nung araw na yon. Ayaw ko kasing mag-alala siya at baka maapektuhan pa ang kanyang kalusugan. Matapos naming kumain, agad ko na siyang pinainom ng kanyang gamot. O Nay, eto na po, uminom na po kayo ng gamot. Wag na wag kayo makakalimot kung sakaling wala pa ako rito sa oras ha. Kailangan niyo po to araw-araw. Maraming salamat anak ha. Siguro kung wala ka, baka matagal na rin akong namaalam sa mundong ito dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ayan na naman kayo Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan. Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Aalagaan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. O siya, sige na po, magpahinga na kayo sa kwarto at magpapahangin lang ako sandali sa labas. Habang nasa labas ako ng bahay, hindi ko maiwasang mapaisip ng malalim, dulot ng labis na pag-aalala. Nung mga oras na yun kasi ay maraming gumugulo sa aking isipan, kabilang na doon ang tungkol sa kung ano ang magiging buhay namin ni nanay sa hinaharap. Ay, paano kaya to? Paano kung tuluyan na kami mawalan ng pwesto sa pagtitinda? Hindi naman pwedeng palagi na lang kami magbabahay-bahay dahil hindi magtatagal. Gagaya na rin sa amin yung iba na walang mapagtindahan. Kapag nangyari yun, mag-aagawan na kami sa mga mamimili at mas kokonti na ang benta namin. Ay, bahala na nga. Basta hindi ko muna sasabihin kay nanay ang tungkol dito para naman hindi siya mag-alala at mag-isip ng sobra. Makalipas ang halos 30 minutong pag-iisa sa labas ng bahay, napagpasyahan ko ng pumasok para matulog. Saglit kong sinilip si nanay sa kanyang silid at nakita kong mahimbing na siya sa kanyang pagtulog. Napangiti na lamang ako at napasambit ng mga kataga. Mahal na mahal kita, nanay. Basta kumapit ka lang ha. Huwag kang susuko sa laban dahil kahit kailan, hindi kita susukuan. Kinabukasan, araw ng linggo, masaya kaming nagsimulang magtinda ni Junie dahil maraming taong magsisimba nung araw na yun. Isa pa, inisip namin na walang pasok si Kuya Nonoy, kaya walang maninita at magbabawal sa amin. Kaya naman, ganado kaming magsisigaw habang ibinabandera ang aming mga produkto. Sampagita! Bili na po kayo ng sampagita! Sariwa at mabango, parang ako! Kandila po kayo riyan! Bagong gawa at matagal maubos! Subok na matatag sa ulan man o bagyo, parang itong poging tinderong nasa harapan ninyo! Habang pareho naming naririnig ang mga pamatay na linyahang yun, hindi namin mapigilang mapatingin at matawa sa isa't isa. Tila ba musika na yun sa aming mga pandinig at kulang na nga lamang ay i-record namin ang mga katagang yun.
Masaya na sana kami noon nang magulat kami sa biglang paglitaw ni Kuya Nonoy mula sa umpukan ng mga tao at galit na naman na lumapit sa amin. Alam niyo, paulit-ulit na lang tayo eh. Kulang pa ba yung suntok ko sa'yo, Juni? Gusto mo ba dagdagan ko pa ng mas malala, ha? Ano po ba kasi masama sa ginagawa namin? Kung yung mismong kapitan nga ng barangay, hindi kami sinisitat, hinahayaan lang kami tapos kayo, kung makasta, akala nyo nabili nyo tong buong lugar? Pagbigyan niyo na po kami, Kuya Nonoy, kahit ngayong araw lang po. Tutal linggo naman eh. Sayang kasi ang dami ng tao na dumadaan. O sige, pagbibigyan ko kayo at hindi ko na kayo pagbabawalang pumuesto rito. Ha? Narinig mo yun, Juni? Piniyagan niyo na tayo magtinda rito. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Kuya Nonoy. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Pero sa isang kondisyon. Ano naman pong kondisyon yun? Bigyan niyo ako ng 200 pesos kada araw. Bawat isa sa inyo, kailangan akong bigyan ng halagang yon para hindi ko na kayo palayasin dito ulit. 200 pesos kada araw? Halos kalahati na yan ang kinikita namin dito sa buong maghapon na. Ang labo nyo naman, Kuya Nonoy. Pumayag nga kayo pero may kapalit naman pala. Tapos yung kondisyon pa parang mas pabor pa sa inyo. Paano naman po kami? Wala na kami may uuwing pera para sa pamilya namin. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Hoy, mga ungas na mababantot. Kung ayaw nyo sa kasunduan na sinabi ko, pues, madali akong kausap. Layas, alis, tsupi, doon kayo sa malayo. Gets nyo? Dahil sa sinabi ni Kuya Nonoy, wala na lamang kaming nagawa ni Juni, kundi ang muling umalis sa lugar na yun. Nakita namin na pinaalis din niya ang iba pang nagtitinda at kagaya namin ay sumunod na lamang ang mga yun nang walang anumang sinasabi. Buisit talaga yung halimaw na yun ah. Pangit na nga, masama pang ugali. Akala ko hindi siya pumasok ngayon kasi linggo. Ang mga demonyo nga naman, kahit saan sumusulpot na lang pabigla-bigla. In fairness ha, siya lang yata ang demonyo na hindi takot sa simbahan. Sinabi mo pa, sana nga matunaw na lang yung taong yun ang maglaho na lang dito sa mundo eh. Buti na lang kahit papano, kaunti na lang ang mga paninda ko. Teka, ikaw ba? Nakabenta ka ba kanina? Sa awa naman ng Diyos, mayroon na rin kahit papano. Pero kung hindi sana niya tayo pinalis, baka ubos na itong mga dala natin ngayon. Wala eh. Mukhang kakampi ni Satanas yung kalaban natin, kaya palagi tayo naiisahan. Paano kaya ito ngayon? Dating gawi tayo? Magbabahay-bahay ulit? Sige ba, alam mo namang lagi akong game dyan eh. Akmang aalis na sana kami para gawin ang plano nang lumapit sa amin ang isang may edad at may katabaang lalaki. Nakasuot yon ng sunglasses at sa tansya ko ay nasa lagpas 40 na ang edad. Nang nasa harapan na namin, nagtanong siya habang matamis na nakangiti at may kalmadong boses. Iho, iha, magkano ba lahat yung tinda niyong kandila at sampagita? Ha? Lahat po? Mukhang jackpot na tayo rito, Lerma. Sana bilhin na lahat ng paninda natin ang makauwi na tayo ng maaga. Oo, Ineng, lahat. Bakit? Ayaw mo bang pakyawin ko yung mga tinda ninyo? Ay, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin ay, syempre po, gustong-gusto namin maubos tong mga dala namin. Bilhin nyo na po, sir. Yun naman pala eh. Kaya nga tinatanong ko kung magkano lahat ang mga yan. Ito pong sa akin, 160 na lang po lahat. Yang sa'yo ba, Juni? Sa akin naman po, 220 pa. Medyo marami pa po kasi ito eh. Ganun ba? Sige, walang problema. Bibilhin ko na yan nang makauwi na kayo't makapagpahinga na. Nako, talaga po? Maraming salamat po. Ibigay mo na yun sa'yo, Lerma. Baka magbago pang isip ni Sir eh. Walang anuman. Parang mga anak ko na kayo eh. Hector nga palang pangalan ko. Tawagin niyo na lang akong Sir Hector. Kayo, ano ba mga pangalan ninyo? Ako po si Lerma at siya naman po ang kaibigan ko, si Juni. Ang ganda pala ng pangalan mo, Ineng. Oo nga pala, madalas ako rito kasi taga-kabilang eskenita lang ako. Palagi ko kayong nakikitang nagtitinda sa lugar na ito. At alam kong madalas kayong paalisin ng tauhan kong si Nonoy. Tao niyo po pala yung halim yung este na yon. Lalaki po pala. Pakisabi po sa kanya, ang yabang-yabang niya naman. Juni, ano ka ba? Huwag ka na nga lang maingay dyan at baka ibalik pa sa atin yung mga binili niya.
Alalahanin mo, tao niya si Kuya Nonoy, kaya kahit papaano magkakampi pa rin sila. Ganun ba? Sige, hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Ang akala ko kasi ayos lang sa inyo na pinapaalis kayo ng mokong na yon, pero huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, hindi niya na kayo pakikialaman at sisitahin, kaya malaya na kayong makapagtinda rito. At tuwing hapon, kung ano matitira sa mga paninda ninyo, papakyawin ko palagi. Gusto niyo ba yon? Aba, tinatanong pa po ba yan? Ibig ko pong sabihin, syempre po, gustong-gusto rin namin yon. Sino po bang tatanggi sa grasya, di ba? Ikaw naman, Lerma. Ayos ba sa'yo yun? Opo, gusto niya daw po yun. Sabi niya sa akin kanina lang. Binulungan niya nga ako Hoy, Johnny, ano ka ba? Wala akong sinasabi Pinagsasabi mo dyan. Di ang ibig mong sabihin, ayaw mo nung inaalok ni Sir Hector? Siyempre, gusto ko. Bakit kasi ikaw ang sumasagot? Ako naman yung tinatanong. Nakakatuwa naman kayo. O siya, sige na. Umuwi na kayo at bukas. Babalik ulit ako rito para bilhin lahat ng matitira sa paninda ninyo. Maraming salamat po, Sir Hector. Thanks you po, sir. Sana lahat ng tao katulad nyo para paldo kami palagi. Halika na, ang daldal mo masyado. Aray, bakit mo hinila yung damit ko? Ito naman isusuot ko pa ito bukas Ang dami mo pa kasing sinasabi. Dinaig mo pa ako na babae. Nakakahiya tuloy dun kay Sir Hector. Sorry na, pero alam mo, Lerma, ang swerte rin natin Bukod sa may papakyaw na palagi ng mga paninda natin, malaya na rin tayo makakapagtinda ron sa pwestong ipinagbabawal ng pangit na Nonoy na yun. Sobra ka naman sa pangit. Hayaan mo na nga si Kuya Nonoy. Ang mahalaga ngayon, sigurado na palagi mauubos ang paninda natin. Alam mo, may naisip ako. Ano kaya kung dagdagan natin yung inaangkat nating paninda para mas malaki ang kitain natin? Di ba, sabi naman ni Sir Hector, bibilhin niya lahat ng matitira paghapon? Aba, mukhang maganda yung naisip mo May pandadagdag na ako sa pambili ng mga gamot ni nanay at sa pagkain namin. Di ba? Ako rin, dadamihan kong kukunin kong kandila bukas. Alam mo ikaw, paminsan-minsan ginagamit mo rin pala yung utak mo, no? Pero wag sobra at baka maubos. Grabe ka naman, sinubukan ko lang naman kung gumagana pa. Halos sumakit na ang tiyan namin sa kakatawa habang naglalakad at nagbibiruan. At dahil maaga kaming naubusan ng paninda, ay ipinasya ni Junie na sumama sa akin sa bahay upang bisitahin na rin ang aking ina. Pumayag naman ako, tutal ay kilala naman siya ni nanay. Lerma, ang aga niyo yata ngayon. Aba, mukhang tinutuo mo yung sinabi mo kahapon na maaga kang uuwi At mabuti naman ay bit-bit mo tong si Johnny dito sa bahay. Magandang araw po, Aling Miriam. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Ay, teka nga, bakit ang aga nyo ngayon? Ubus na ba yung mga paninda ninyo? Opo, Nay. Bukod pa ron, may magandang nangyari sa amin ni Junie ngayong araw. Talaga, anak. Halata nga sa mukha nyo na masaya kayo Ano ba yon? Isa-isa kong ikinuwento kay nanay ang buong pangyayari, ngunit hindi ko na isinama ang tungkol sa pagpapaalis sa amin ni Kuya Nonoy. Nung matapos kong isalaysay sa kanya ang lahat, halos hindi rin siya makapaniwala at bakas sa mukha niya ang labis na tuwa. Ngunit nagbigay siya ng kaunting paalala sa amin. Lerma, anak, at ikaw, Johnny, makinig kayo, Hindi naman sa sinisira ko yung pag-asa nyo tungkol dyan sa sinasabi nyong biglaang swerte. Pero sana lang ay mag-iingat pa rin kayo at wag basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo pa yung ngayon nyo lamang nakilala. Opo, Manang Miriam, wag po kayong mag-alala. Ako na rin pong bahala rito kay Lerma. Salamat po, Nay. Alam naman po namin yon, pero tatandaan ko pa rin po yung mga sinabi ninyo. Mabuti naman kung ganoon. O siya, sige. Magpahinga na muna kayo at... oo nga pala, Junie. Dito ka na rin kumain ng hapunan. Malalaki na ang tubo ng mga talbos ng kamote ko sa likod ng bahay at yung mga gabi ko ay may matatabang laman na rin. Yun ang uulamin natin. Talaga po? Naku, maraming salamat, Manang Miriam. Namiss ko talaga yung ginataang gabi at ginisang talbos ng kamote ninyo
Ops, pero sa isang kondisyon, ikaw ang mangunguha ng mga talbos at gabi dahil bawal mapagod si nanay. Oo ba? Yun lang pala eh. Gusto mo, akyatin ko pa yung puno ng gabi ninyo eh. Sira, wala naman puno ang gabi ah. Tangkay lang ang meron yon. Nako, kayong dalawa talaga. O siya, sige na. Ang mabuti pa'y mamitas ka na, Johnny, dahil maya-maya ay didilim na. Matapos yon, sinamahan ko si Junie na magtungo sa likod bahay para manguhan ng talbos ng kamote at gabi na sariling tanim ni nanay. Kinagabihan, masaya kaming nagsalo-salo sa masarap na hapunan. Matapos kumain, nagpaalam na si Junie para umuwi. Sigurado ka bang uuwi ka pa, Johnny? Madilim na sa daan at baka kung mapano ka pa riyan. Opo, Manang Miriam. Kailangan ko pong umuwi ngayon kasi baka umulan. Hindi ko po kasi naisara yung mga bintana bago umalis kanina eh. Isa pa, sanay naman po ako maglakad sa labas ng ganitong oras kaya wag po kayo mag-alala sa akin. Tsaka nay, maaga pa yung gigising bukas para mag-angkat ng paninda. Mas marami na kasi ang kukunin niya kumpara nitong nakaraan eh. Ako rin po, dadagdagan ko na rin yung kukunin kong mga sampagita bukas. Oo nga pala, no? Buti pinaalala mo. O paano, tutuloy na po ako. Lerma, uwi na ako. Manang Miriam, yung gamot niyo po, wag niyo pong kalilimutan, ha? Maraming salamat, Johnny. Maya-maya pa naman ang oras ng inom ko ng gamot. Salamat sa pagpapaalala. Sige, mag-iingat ka. Matapos ang halos walang katapusang pagpapaalam, umalis na rin si Junie at kaming dalawa na lamang muli ni nanay ang naiwan sa bahay. Makalipas ang isang oras, muli ko na siyang pinainom ng gamot at nag-asikaso na kami para matulog. Kinaumagahan, masaya naming sinimulan ng araw at maagang nagtungo sa pwesto kung saan madalas mag-abang ang mga tao. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-aalok ng aming mga bitbit na produkto, ay dumating si Kuya Nonoy. Bakit, Kuya Nonoy? Huwag mo sabing paalisin mo na naman kami rito gaya ng madalas mong ginagawa. Teka, ang akala namin... Hindi na pinatapos ni Kuya Nonoy ang aking sasabihin. Bagkus ay malawak ang ngiti na tumingin siya sa amin bago nagsalita. Kayo naman, wag na kayo mag-alala. Hindi ko na kayo paalisin dito. Pinagsabihan na ako ni Boss Hector na huwag kayong sitahin. Ay, oo nga pala, ipinasusundo niya kayong dalawa. Sumama raw kayo dun sa opisina niya dahil bibilhin niya na lahat uli ng mga paninda ninyo. Agad na sumilay ang ngiti sa aming mga labi. Ang buong akala namin, sa hapon pa bibilhin ni Sir Hector ang lahat ng matitira sa aming paninda. Ngunit halos nagsisimula pa lamang ang araw, ay tila nais niya nang makauwi kami ng maaga. Kaagad naman kaming sumama kay Kuya Nonoy at nalaman namin na nasa kabilang eskenita din lang ang kanyang tanggapan. Mabuti naman at sumama't nagtiwala kayo sa buwang na lalaking yan. Maupo kayo. Grabe naman kayo sa akin, boss. Oo nga po pala. May ipag-uutos pa po ba kayo? Siyempre naman meron pa. Baka nagugutom na mga batang ito. Pero bago yan, babayaran ko munang lahat ng mga paninda nila. Etong sayo. At etong sayo, Lerma. Kahit wag mo nang bilangin yan. Sigurado naman akong sobra-sobra pang perang yan sa halaga ng mga paninda niyong ito. Maraming salamat po ulit, Sir Hector. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na nangyayari to. Alam niyo po, para kayong hulog ng langit sa amin ni Lerma. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo palagi. Huwag niyo nang isipin yon. Bueno, Nonoy, magpasama ka rito kay Junie para bumili ng pagkain. Dalhin mo siya sa gusto niyang lugar at dalhan niyo ng pagkain tong si Lerma. Ikaw naman, Lerma, hintayin mo na lang sila rito, okay? Sige po, Sir Hector. Dito na lang po muna ako. Nonoy, alam mo na kung saan mo dadalhin yan si Junie, ha? Siguruhin mong masasarap na pagkain ang bibilhin ninyo. Hayaan mo siyang pumili ng para sa kanila ni Lerma. Areglado, boss. Alam ko na po kung anong gagawin ko. Ako pa. Naiwan kaming dalawa ni Sir Hector sa kanyang opisina. At dahil medyo nilalamig na ako noon dulot ng aircon, binigyan niya ako ng jacket na nakasabit sa kanyang inuupuan.
Nahihiyaman ay tinanggap ko na rin yun dahil hindi ko na matiis ang matinding ginaw. Maya-maya pa, nakipagkwentuhan siya sa akin. Tinanong niya ko tungkol sa aking pamilya at kung bakit pagtitinda ng sampagita ang aking hanap buhay. Nagtanong din siya kung nasaan ang mga magulang ko at isa-isa ko namang sinagot ang lahat ng kanyang mga katanungan. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na tila komportable na ako nakasama siya. Ngunit maya-maya pa, may ginawa siya na labis kong ikinagulat. Sir, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po tinatanggal yung damit at pantalon ninyo? Huwag ka mag-alala, Lerma. Sandali lang to. Wala ka namang gagawin kundi ang panoorin ako eh. Kaya huwag ka na maingay. Diyan ka lang at panoorin mo ako hanggang sa matapos nung gagawin ko, ha? Teka lang, sir. Aalis na po ako. Baka po nasa labas na si Junie. Nung mga sandaling yon, matindi ang kaba na ako ay tumayo para tunguhin ang pintuan. At akmang lalabas na sana, ngunit pinigilan ako ni Sir Hector at mabilis na kinuha ang baril mula sa drawer ng kanyang lamesa. Itinutok niya yun sa akin at tila na uulol na aso na nagsalita. Sige, Lerma, subukan mo lumabas ng pasabugin ko yung bungo mo. At gusto ko lang ipaalala sa'yo, huwag na huwag ka magsusumbong kahit kanino dahil alam ko ang bahay niyo ng nanay mo. Kaya kapag ginawa mo yon, papatayin ko siya. Umupo ko dyan. Ang arte-arte mo manunod ka lang naman. Upo na, bilis! Nanginginig ang buong katawan na muli akong umupo, habang pilit na iniiwas ang tingin sa walang saplot niyang katawan. Doon ko nakita ang tunay niyang pagkatao. Asal demonyo, kampo ng kadiliman at kawal ng kasamaan. Maya-maya pa, nagulat ako sa malakas niyang pagsigaw habang nakatutok pa rin sa akin ang kanyang baril, habang ang isang kamay ay nakahawak sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Dito ka tumingin, Lerma. Bakit ba dyan nakatutok ang mga mata mo sa sahig? Wala ka namang makikita riyan. Dito mata! Ayaw mo? Huh? Gusto mo ba talagang iputok ko to at kumalat sa sahig ang utak mo? Opo. Eto na po, titingin na. Huwag niyo pong kakalabitin yan, Sir Hector. Pakiusap. Yan. Ganyan ang gusto ko. Susunod ka rin naman pala, pinahihirapan mo pa ako. Diyan ka lang at sa akin ka lang tumingin hanggang sa matapos ko tong ginagawa ko. Ay, ang ganda mo talaga, Lerma. At ang kinis-kinis mo pa. Hindi ka nababagay sa bangketa para magtinda ng sampagita. Kung ano-anong mga malalaswang salita ang kanyang binabanggit, habang nakatingin sa akin na nakatutok pa rin ang baril sa mukha ko, at siya naman ay patuloy sa ginagawang pagpapaligaya sa kanyang sarili. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang pumikit ng mga sandaling yon dahil pakiramdam ko ay maduduwal ako sa bagay na aking nasasaksihan. Pero natatakot akong gawin yon dahil baka ang maging kapalit noon ay habang buhay na pagsasara ng aking mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita kong pawis na siya kahit malamig sa loob ng opisina. Saka nagsalita habang isa-isang isinusuot ang kanyang mga damit. O di ba ang bilis lang? Ikaw lang eh. Masyado ka. Diyan ka lang at panoorin mo kung isuot tong mga saplot ko sa katawan. Pwede po bang ibaba mo na yung baril mo, Sir Hector? Baka po kasi makalabit niyo eh. Hindi pwede. Malay ko ba kung bigla ka nalang tumakbo at takasan ako. Mamaya na. Hintayin muna natin makabalik yung kaibigan mo at si Nonoy. Gusto ko na pong umuwi. Natatakot po ako at baka hinihintay na rin ako ni nanay sa bahay. Oh, etong pera. Bukod yan sa binayad ko sa iyo kanina, ha? Para sa iyo din yan. Oh, kunin mo na at baka makita pa to ni Junie. Bigla ay nagulat ako sa kanyang inilapag, isang bundle ng pera na tig-1,000. Bigla ay naisip ko si nanay. Kung kukunin ko yon ay tiyak na maipapagamot ko na ang aking ina at may ipambibili na kami ng mga pangangailangan sa bahay. Bunsod ng matinding pangangailangan, agad ko yung dinampot, saka siya muling nagsalita.
Ibababa ko na tong baril, Lerma, pero mangako ka sa akin na hindi ka tatakbo palabas. Kapag ginawa mo yon, palalabasin ko na ninakaw mo yung perang hawak mo. Hindi po. Hindi ako lalabas. Hihintayin ko po dito si Johnny para sabay kaming umuwi. At huwag po kayo mag-alala. Wala akong sino mang pagsasabihan ng tungkol dito. Bravo! Mabilis ka naman pala matuto eh. Alam mo, Lerma, kung ganyan ka ng ganyan, sisiguruhin ko sa'yo na mas marami pa ang kikitain mo dyan. Kaya nasa iyo na lang ang desisyon kung gusto mo o mas pipiliin mong patahin ko na lang sa mismong harapan mo ang nanay mo. Naku, wag po. Sige po, papayag na ako sa gusto niyo. Wag niyo lamang pong sasaktan ng nanay ko. Narinig ko na tumawa siya ng malakas. Ilang sandali pa, may kumatok na sa pinto ng kanyang tanggapan. Boses ni Kuya Nonoy ang nasa labas at agad niya yung pinapasok. Bumungad sa akin si Junie na may bitbit na maraming pagkain na tila binili pa sa sikat at kilalang restaurant sa bayan. Tuwang-tuwa siyang binati ako habang walang kaalam-alam sa kung anuman na nangyari. O siya, sige na. Tutal wala na kayong paninda. Pwede na kayong umuwi nitong kaibigan mo, Lerma. Ipapatawag ko na lang uli kay bukas para bilhin ang mga matitira niyong paninda. Maraming salamat po talaga, Sir Hector. Lerma, tara na. Ang daming pagkain ito. Dalhin mo kay Manang Miriam yung iba. Tiyak matutuwa yun. Oo nga. Siguradong matutuwa si nanay. Tara na, Junie. Hindi ko ipinahalata kay Junie ang bigat at takot na aking nararamdaman. Pero ang totoo, halos bumigay na ako noon dahil sa matinding pag-aalala kung paano ko makakaalis sa sitwasyon na alam kong tila habang buhay ko nang papasanin. Nanatili akong tahimik at walang kibo hanggang sa maghiwalay na kami at dumiretso na si Junie sa kanilang bahay. Sa paglipas ng panahon, naulit nang naulit ang ganoong tagpo sa pagitan namin ni Sir Hector. Ganun na ganoon ang sitwasyon. Papupuntahin niya kami ni Junie sa kanyang opisina. Uutusan niya si Kuya Nonoy na isama ang kaibigan ko na bumili ng pagkain sa malayong lugar. Pagkatapos ay bibigyan niya ako ng pera. Aaminin ko na kahit papaano ay nakatulong yon para mabago ang buhay namin ni nanay. At minsan hindi ko maiwasang mapaisip at kausapin ang aking sarili. Tutal, may konting ipon naman na ako mula sa binibigay ni Sir Hector. Ano kaya kung tumigil na lang ako sa pagtitinda ng sampagita, tapos magtayo na lang ako ng sarili kong negosyo? Kaya lang baka makahalata sila nanay at Junie. Tsak na hindi sila maniniwala na magkakaroon ako ng ganong kalaking pera kasi kahit naman pakyawin ni Sir Hector yung mga paninda namin araw-araw, hindi pa rin ganoon kalaki ang kikitain ko eh. Ay, bahala na nga. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtitinda ng sampagita at sa lihim na transaksyon namin ni Sir Hector. Wala pa rin kaalam-alam si Junie at hindi pa rin batid ng aking ina. Isang araw, habang nakaupo ako sa gilid ng bangketa, namataan ko ang isang matandang babae. May kapayatan, kayumanggi ang balat at mahaba ang itim na itim niyang buhok. Umupo siya sa kabilang panig kung saan kami nakapwesto ni Junie, kaya mas tanaw ko na siya ng mga sandaling yun. Nang makita niya ako, ay ngumiti siya sa akin at lumapit. Doon ko lamang nakita ang mga dala niyang maliliit na butilya na naglalaman ng tila langis at mga halamang gamot. Magandang umaga sa inyo, Ineng. Pwede bang makitabi rito sa pwesto ninyo? Oo naman po. Bagong tindera po ba kayo rito, Lola? Ngayon lang po kasi kita nakita eh. Oo, Ineng. Galing pa ako sa probinsya ng Antique. Pero 3 araw na ako rito. Diyan lang ako nakatira sa likod ng simbahan sa maliit na kubo na ipinagawa ng kura paroko ng inyong lugar. Ako nga pala si Gareng. Tawagin niyo na lamang akong Lola Gareng. Ako naman po si Lerma. Masaya po kami makasama kayo rito sa pwesto.
Sa totoo lang, marami po kaming tindera at tindero rito, kaya lang kami lang nitong kaibigan kong palagi magkasama at magkasundo sa lahat ng bagay. Magandang araw po sa inyo, Lola. Ako na lang po magpapakilala sa sarili ko, ha. Mukha kasing ayaw kong ipakilala nitong kaibigan ko, eh. Junie nga po pala. Magandang araw din naman sa iyo, Johnny. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Parang ang sa inyo palagi pag magkasama. Naku, Lola Gareng, kung alam niyo lang. Oh, ano na naman yun? Sisiraan mo na naman ako sa kanya. Baka sabihin ni Lola Gareng, masamang tao ako agad. Kayo talaga. Ay, siya nga pala. Nagtitinda ako ng mga halamang gamot na nandito sa bote. Ako mismo ang gumagawa nito at nagmula pa sa malayong bundok ang pinanggalingan ng mga halamang ito. Ah, ganun po ba? Bakit po kayo lang mag-isa? Nasaan po mga anak nyo o asawa nyo? Ay, ayoko na sana silang pag-usapan, Lerma. Pero para mas makilala niyo pa ako ng lubos, sige na nga. Sasabihin ko na rin, nag-iisa lamang ako sa buhay. Namatay ang asawa ko dahil sa malubhang sakit na maraming taon na nakalipas. Makaraan ng 7 buwan, iniwan naman ako ng kaisa-isa kong anak na lalaki. Ang balita ko nag-asawa na at nasa malayong lugar na raw. Hindi na rin ako nakialam pa sa buhay nila dahil parang ayaw na rin naman nila akong makita. Ah, ganoon po ba? Pasensya na po kung naitanong ko, pero ang mahalaga po ngayon, nagpapatuloy pa rin po kayo at hindi kayo sumusuko. Tsaka, pwede nyo naman po kaming ituring na po nitong kaibigan ko. Oo naman po, Lola. Ako magiging pinakamabait, masipag at gwapo niyong apo. Bumanat ka na naman dyan, ha. Ang lakas ng hangin dito, ha. Baka mabait kapag tulog. Kita mo to, panira ka talaga ng trip, eh. Pogi naman talaga ako, eh. Oo na nga, tayong 3 lang naman na nakakarinig, eh. Ay nako, ang saya niyo palang kasama. Sige, mula ngayon, kayo na ang apo ko rito sa lugar na ito. Tsaka, para naman meron akong makakausap palagi. Hindi kasi ako mahilig makipagtsismisan kung kani-kanino lang. Naging malapit kami ni Junie kay Lola Gareng at ganoon din naman siya sa amin. Madalas magkakasama kaming nagtitinda sa pwesto, ngunit sa kasamaang palad, hindi gusto ni Sir Hector ang mga paninda niyang langis dahil sa masamang amoy nito. Kaya hindi yon binibili ng lalaki. Ngunit dahil naaawa ako sa matanda, ako na lamang ang nagbibigay ng kaunting pera sa kanya para sa pansarili niyang pangangailangan. Isang hapon, maagang naghatid ng kanyang mga tirang paninda si Junie kay Sir Hector. Gusto raw kasi niyang makapagpahinga ng maaga dahil masama ang kanyang pakiramdam. Paano, Lerma? Ihahatid ko na to kay Sir Hector. Hindi ka pa ba sasabay? Teka, maaga pa. Yan na ba talaga yung tira sa mga paninda mo? Bakit parang hindi naman nabawasan? Hayaan mo na. Hindi naman niya mahalata yan, eh. Tsaka masama rin kasi ang pakiramdam ko kaya gusto kong makapagpahinga ng maaga. Ano, sasabay ka ba o hindi? Hindi na muna. Mamaya na lang siguro kapag wala nang bumibili paglagpas ng 4:00. Ihatid ko na to kay Sir Hector. Sa ngayon, sasamahan ko muna si Lola Garing dito sa pwesto at tutulungan ko siya magtinda. O sige, ikaw ang bahala. Basta mauna na akong umuwi, ha? Uy, mag-iingat ka mamaya pag uwi mo. Hindi mo pa naman ako kasabay maglakad. Oo naman, pero salamat sa paalala. Sige na, ihatid mo na yan doon nang makapagpahinga ka na. Magpagaling ka, ha? Nauna na ngang umuwi si Junie at nagpaiwan ako sa pwesto kasama si Lola Garing. Ngunit dahil sa nahihiya sa akin ng matanda, nagpasya na rin siyang umuwi na at magpahinga. Kaya naman nagdesisyon na rin akong dalhin kay Sir Hector ang mga natitira kong paninda. Habang naglalakad patungo sa kanyang opisina, hindi ko mapigilan na mapabulong sa aking sarili. Ay, eto ka na naman, Lerma. Haharap ka na naman sa apoy na makamundong gawain ni Sir Hector. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Hanggang kailan mo ba ililihim ang maruming gawain mo na to? Hindi ko na talaga alam kung anong mga kasunod na mangyayari.
Malaki ang aking kumpiyansa na makakauwi ako ng gabing yon. Ngunit na magkaharap na kami ni Sir Hector at alam niyang ako lamang mag-isa, ay nakita ko kung paano siya natuwa saka nagsalita. Mabuti naman at ikaw lang mag-isa ngayon, Lerma. Nauna na naghatid ng mga tirang paninda niya yung kaibigan mong mandurugas. Po, paano niyo po nasabing mandurugas si Junie? Lerma, hindi ako bobo at mas lalong hindi ako tanga. Baka akala ni Junie ay hindi ko alam na hindi naman tira-tira yung mga hinahatid niya sa akin paninda. Anong sabi ko sa inyo noon? Bibiling ko lahat ng mga matitira sa paninda nyo. Itong kaibigan mo, kahit siguro kakakuha pa lang dun sa pinagkukunan niya ng kandila, pinapasa na kaagad sa akin. Tapos sasabihin niya, tira na lang daw yun. Ay nako, wag nga ako. Wala po akong alam dyan, Sir Hector. Sana po pinagsabihan niyo siya para alam niyang mali yung ginagawa niya. Bakit pa nandiyan ka naman? Ikaw ang gagawin kong kapalit sa lahat ng pandurugas na ginagawa sa akin ng kaibigan mo, Lerma. Kaya ngayong gabi, sa akin ka lang. Dito ka lang sa opisina ko buong magdamag. Naiintindihan mo ba? Ha? Pero sir, kailangan ko pong umuwi. Hahanapin ako ni nanay, kailangan ko siyang bantayan na talagaan. Alam niyo naman pong may sakit siya, di ba? Parang awa niyo na. Sa ibang araw na lang po kung pwede. Hindi! Gusto ko ngayon. Hindi bukas, hindi sa ibang araw. Ngayon! Matapos niyang sabihin yun, muli niyang kinuha ang baril sa drawer at itinutok yon sa aking sentido. Habang inuutusan akong ilak ang pintuan at sinasabing wag akong sisigaw. Kasunod noon, tinalian niya ang aking bibig ng panyo upang hindi ako makapagsalita. Hinawakan niya ang braso ko at muling pinaupo. Sunod niyang iginapos ang aking mga kamay at paa sa gilid ng upuan. Maya-maya pa, nakita ko may tinawagan siya sa cellphone at narinig ko ang sinabi niya sa kausap. Hello, Nonoy. Wala mo nang pupunta rito sa opisina ko ngayong gabi, ha? Pagsabihan mo rin yung mga kasamaan mo na wag mo na akong iistorbohin. Tandaan mo lahat tong mga sinabi ko dahil kapag may isa man sa inyo na hindi nakasunod, alam mo na ang mangyayari. Doon, napagtanto ko na isa palang leader ng sindikato si Sir Hector. Hindi lang pala si Kuya Nonoy ang kanyang tauhan dahil marami pala silang utusan at koneksyon sa labas ng kanyang opisina. Nanlambot ako at halos maubusan ng hininga. Samot-saring emosyon ang bumalot sa akin nung mga sandaling yon. Takot para sa sarili, pag-aalala at lungkot para kay nanay, at galit para sa demonyo na nasa aking harapan. Ngunit wala akong magawa dahil sa pagkakataong yun, tuluyan na akong naging bihag ng taong inakala namin ay mapagkakatiwalaan. Kaya naman, buong magdamag akong hindi nakauwi sa aming bahay. Kunwari ka pang ayaw hindi ka naman natulog at buong magdamag ka lang nanood sa mga ginagawa ko. Teka, tatanggalin ko na yung busal mo sa bibig at baka sabihin mo napakasama ako naman. Sinadya ko talagang hindi matulog dahil natatakot ako na baka kung anong gawin mo sa akin habang tulog ako. Sa tingin mo ba nag-enjoy akong panoorin ka? Hindi. Ang totoo, nakakadiri ka. Tarantado ka. Hoy babae, nagkasundo na tayo ha. Kung ang ibig sabihin ng paggalit-galit mong yan magsusumbong ka sa mga pulis, di sige, subukan mo. Tingnan lang natin kung hindi ka nila ibalik sa akin. Baka nakakalimutan mo. Marami akong koneksyon at hindi mo ako kayang ipakulong. At ang pinakamasaklap, alam mo kung ano? Kayang-kaya ko kayong ipapatay ng nanay mo anumang oras kung gusto ko. Isang kalabit lang. Boom! Huwag ka mag-alala. Wala akong panahon sa mga taong katulad mo. Pakawalan mo lang ako rito, amanos na tayo. Kailangan ako ng nanay ko at kapag may masama nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Wow! Nakakatakot naman! Pero sige, dahil madaling araw naman na palalabasin na kita. Etong pera, kailangan mo yan, di ba? Muli, naglapag siya ng pera sa ibabaw ng lamesa.
Ngunit sa pagkakataong yun, 3 bundle ng tig-1,000 na ang kanyang ibinigay. Kasabay noon ay ang pagtatanggal niya ng tali sa aking paa at kamay, habang nakatutok pa rin sa akin ang kanyang baril. Isaksak mo lahat yan sa baga mo hanggang sa mabilaukan ka. Hindi ko kailangan ng pera mong yan. Ikaw ang bahala. Basta tandaan mo, lahat ng sinasabi ko, tinutotoo ko, Lerma. Hayop ka. Wala kang kaluluwa. Demonyo. Huwag ka na marami pang drama. Lumabas ka na bago pa may makakita sa'yo rito. Dali na. Nagmadali akong umuwi na alalang-alala sa aking ina. Hindi ko na alintana ang sakit ng pagkakasampal sa akin ni Hector dahil mas nangingibabaw sa puso ko ang puot at awa sa aking sarili. Ngunit nang makarating ako sa bahay, isang madilim na tagpo ang hindi ko inaasahan na madaratnan. Inay! Diyos ko! Ano nangyari sa inyo, Nay? Para kong hihimatayin nang makita si nanay na nakahandusay sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib na wala ng buhay. Bakas din sa kanyang muka ang paghihirap bago nalagutan ng hininga. Batid ko na atake sa puso ang kanyang ikinamatay dahil wala akong nakitang anumang galos at sugat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Agad na sumiklab sa aking puso ang matinding galit kay Sir Hector. Wala na akong naisip pa nung mga oras na yon, kundi ang pagbayari ng lalaki sa ginawa niyang pagbihag sa akin buong magdamag. Humanda ka, Hector! Papatayin kita! Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa sana ang nanay ko! Kung hindi mo ako kinulong kagabi, sana nakauwi ako at hindi mangyayari to! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mong hayop ka! Habang nasa punerarya ang bangkay ng aking ina, agad kong ipinaalam kina Lola Gareng at Junie ang tungkol sa nangyari. Maging sila ay hindi rin makapaniwala. Ngunit nang tanungin ako ng matanda kung ano ang nangyari kay nanay ay wala akong maisagot dahil hindi ako nakauwi sa bahay nung gabing yon. Paanong hindi mo alam, Lerma? Hindi ba't ikaw ang palaging kasama ng nanay mo sa bahay? Mayroon ka pa bang hindi sinasabi sa amin, Lerma? Bakit parang takot na takot ka at hindi mo masabi ang nangyari kay Manang Miriam? Imposibleng hindi mo siya kasama nung gabing yun. Sa puntong yun, wala na akong nagawa pa kundi ang ipagtapat sa kanila ang katotohanan. Sinabi ko ang lahat tungkol sa paulit-ulit naming lihim na ginagawa ni Sir Hector, maging ang pagbibigay niya sa akin ng pera na ginagamit ko sa mga gastusin at sa gamot ni nanay. Nabanggit ko rin sa kanila na lider ng isang sindikato si Sir Hector. Sabay na nandilat ang kanilang mga mata at hindi rin makapaniwala. Inatake siya habang wala ako. Halata sa mukha niya na nahirapan bago nawala ng buhay. Nakahawak pang isa niyang kamay sa dibdib niya. Namatay si nanay nang wala ako sa tabi niya. Hayop na lalaking yun. Ginamit niya lang tayo. Inuto niya tayo. Papatayin ko siya. Johnny, apo, uminahong ka. Walang may dudulot na mabuti ang iyong galit. Hayaan mo, tutulungan ko kayong panagutin ang lalaking sinasabi ninyo. May alam akong paraan kung talagang desidido na itong si Lerma. Nung sandaling nakita kong wala na po si nanay, buo ng plano kong gumanti kay Sir Hector, Lola Gareng. Pero, pwede ko bang malaman kung paanong paraan natin magagawa yon? Pasensya na po, Lola Gareng, ha? Pero kung ang iniisip niyo ay isumbong sa pulis yung hinayupak na yun, mukhang mali po yata kayo nang naisip dahil base sa pagkakakwento ni Lerma kanina, hawak ng Hector na yun ang kapulisan dito. Hindi, Johnny. Hindi natin siya gagantihan sa ganoong paraan. Makinig kayo at sasabihin ko sa inyo kung paano. Pero mangako kayo sa akin na wala kayong sino mang pagsasabihan. Sige po, Lola. Wala kaming ibang pagsasabihan. Dati akong mambabarang
Alam kong mahirap paniwalaan, lalo na sa mga kagaya niyong kabataan, pero yun ang totoo. Ang mga ginagawa at itinitinda kong mga gamot sa botelya ay pangontra sa ritual ng pambabarang dahil nais ko na siya ng tuluyang kalimutan at talikuran ang gawaing yon. Mambabarang? Narinig ko na po yan dati mula kina nanay at tatay at alam ko kung paano gumagana ang ritual na yan. Tama ka, Lerma. Yun ang gagawin ko para ipaghiganti ang iyong ina. Teka lang po, Lola, ha? Kung sinabi niyo kanina na dati kayong mambabarang, ibig sabihin, hindi na ngayon? Gaya nga ng sinabi ko, kaya ako gumagawa at nagtitinda ng mga pangontra sa barang, ay gusto ko na sanang tumigil sa gawaing yon. Ngunit sa pagkakataong ito, muli ko yung gagawin, alang-alang sa nanay mo, Lerma. Sa balagay niya po, Lola, tatalab pa kaya yung kakayanan niyo kay Hector? Nasisiguro kong matuturuan ko siya ng leksyon at maaaring mas higit pa roon. Ano pong ibig niyong sabihin na higit pa sa pagtuturo ng leksyon? Papatayin niyo po siya? Marahang napatango na lamang noon si Lola Gareng. Nagkatinginan naman kami ni Junie kasabay ng paghaplos ng napakalamig na hangin sa aming balat. Tila ba nagbabadya ng panganib at nagtatawag ng mga kaluluwa mula sa kabilang mundo. Matapos yun, napagkasundoan namin na pag-usapan na lamang muli ang plano matapos mailibing si Nanay. 3 araw lamang namin siyang ibinurol bago inihatid sa huling hantungan. Sobrang sikip ng dibdib ko habang nakikitang unti-unting tinatakpan ang kanyang nicho hanggang sa tuluyan na yung mawala sa aking paningin. Alam kong sariwa pa sa puso mo ang sakit ng pagkawala ng iyong ina, Lerma. Pero nais ko lamang itanong kung handa ka na ba sa gagawin nating paghihiganti kay Hector. Gaya ng sinabi ko noon, Lola, matagal na akong handa. At ngayong dumating na ang tamang pagkakataon, wala nang dahilan pa para umatras ako. Huwag ka mag-alala, Lerma. Hindi kita iiwan. Palagi lang ako nasa tabi mo. Alam kong higit kailanman, ngayon mo kami mas kailangan ni Lola Gareng. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kayo na lamang ang itinuturing kong pamilya. Dahil sa inyo kaya mas lalong lumalakas ang loob kong pagbayaring si Hector sa mga kasalanang ginawa niya sa akin. Tapos buhay pa ni nanay ang naging kapalit. Nang mismong gabi rin na yun, matapos ang libing ni nanay, ay isinama kami ni Lola Gareng sa maliit na kubong tinutuluyan niya sa sulok ng likuran ng simbahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita namin ang kakatwang nilalaman ng kanyang munting tahanan. Lola, bakit ang daming mga babasaging garapon dito na may mga laman sa loob? Parang mga kulay itim na buhok at nakalutang sa tubig ba yan? Ang itim kasi, para saan po ba yung mga yan? Isa yan sa ginagamit ko para sa ritual ng pambabarang. Diyan ko'y kinukulong ang masasamang elemento at isinasama ko sa mga taong bibiktimahin ng aking pambabarang. Ganun pala yun? Grabe, nakakakilabot. Ano naman po yung mga gamit na nilalabas nyo? Para saan po yung palangganang may tubig? Hindi na sinagot pa ng matanda ang tanong ko na yun. Sa halip ay inilagay niya sa lamesa ang maliit na palanggana na may lamang tubig. Pinatakan niya yon ng langis at nagsindi ng kandila. Pinatakan din ang tubig na nasa palanggana. Ilang saglit pa, nagulat kami sa sumunod na nangyari. Teka, parang may nabubuong imahe sa patak ng kandila sa tubig mo, Lola. Hugis tao. Yan si Hector, ang magsisilbing katawan niya. Napaparusahan ko sa ngalan ng itim na kapangyarihan. Hindi pa rin po ako makapaniwala na totoo palang may ganito. Ilang saglit pa, kinuha ni Lola Gareng ang 3 magkakaibang sukat ng bote mula sa maliit na aparador. Isa-isa niya yung binuksan at ang bawat bote ay naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto at peste.
Ibinuhos niya sa palangganang may tubig ang laman ng unang bote at lumabas doon ang mga naglalakihang garapata na noon ko lamang nakita sa tanang buhay ko. Binuksan pa niya ang ikalawa at ikatlong botelya na naglalaman ng mga surot at uwang na may malalaki at mahabang sungay. Agad na nagpulasan ang naturang insekto at tila nagsiyakap ang mga yon sa hugis tao na patak ng kandila. Pinalibutan at ikinulong nila ang hugis na yon na parabang niyayakap at ayaw pakawalan. Kasabay noon, nagsimula ng umusal ng mga orasyon ang matanda. Maya-maya, mas nagulat pa kami sa mga sumunod niyang tinuran. Husto na, anak. Hector, kailangan ko ng wakasan ang iyong kasamaan. Mula nang mamatay ang iyong ama ay nagbago ka na at naging mapanlamang, mapanakit sa kapwa. Maging ako na iyong ina ay nagawa mong talikuran at iwanang mag-isa sa ating probinsya. Matapos marinig yon, mulagat ang mga mata na nagkatinginan kami ni Junie. Hindi kami makapaniwala na ang lalaking naging dahilan ng pagkamatay ng aking ina at ang lalaking nang molestya sa akin ay anak pala ng matandang mambabarang. Napahawak ako sa braso ni Junie dahil pakiramdam ko noon ay bibigay na ang aking mga tuhod at naramdaman ko rin ang mahigpit na pagpisil niya sa aking mga kamay. Matapos ang halos 3 oras na ritual, saka pa lamang namin nakausap ang matandang si Lola Gareng. Lola, may gusto lamang po sana kaming itanong ni Junie. Alam ko na kung anong nais niyong malaman, Lerma. At oo, tama ang narinig ninyo kanina. Anak ko nga si Hector. Nalaman ko mula sa dating kaibigan na dito siya naninirahan sa lugar niyo sa Antipolo, kaya sinikap ko siyang puntahan. Ilang beses niya na rin akong nakita pero tila hindi niya na talaga ako kinikilala. At dahil batid ko na ang mga kasamaang ginagawa niya sa kapwa, ay plano ko na sanang pabayaan na lamang siya. Pero nang maging malapit kayo sa akin at nabanggit ninyo ang pangalan niya, naisip ko na siya rin ang Hector na kaisa-isa kong anak. Pero sigurado po ba kayo na nakahanda kayong parusahan o kitlin ang buhay ng sarili niyong anak gamit ang pambabarang? Walang ina nagugustuhing tapusin ang buhay ng sarili niyang anak. Pero nang ipagtapat sa atin ni Lerma ang tungkol sa ginawa ni Hector, doon na nabuo ang aking plano. At kung hindi ko yung gagawin, parang sinayang ko na rin ang pagiging ina ko sa loob ng mahabang panahon. Nais kong bago man lamang ako pumanaw, ay magawa kong pigilan ang anak ko sa pagsira ng mas marami pang buhay. Hayaan ninyo, isa sa mga araw na ito, mamamaalam na siya sa mundo. Kinabukasan, tila ordinaryo lamang ang araw na yun. Bumalik na uli kami sa pwesto para magtinda kasama si Lola Gareng, na dala pa rin ang panindang mga langis. Ngunit habang tahimik at naghihintay lamang kami ng mga mamimili, nagulat kami nang biglang magkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan patungo sa iisang direksyon. Dahil sa labis na kuryosidad, nakiusisa na rin kami ni Junie habang si Lola Gareng naman ay nagpaiwan lamang sa kanyang kinauupuan. Nang sundan namin ang mga tao ay doon ko napagtanto na lahat sila ay papunta sa Escanita kung saan naroon ang opisina ni Hector at maging kami ay naging saksi sa kalunos-lunos na sinapit ng lalaki. Boss Hector, bakit mga batong malilit ang sinusukan ninyo? Saan ang gagaling ang mga yan? Hindi ko alam, Noy. Nahihirapan akong huminga. Mabuti pa, tulungan mo akong... Ay, teka boss, ano yung mga butas na lumilitaw sa balat nyo? Tapos may mga lumalabas na garapata. Naku po, Diyos ko, Boss Hector, binabarang po yata kayo.
Kitang-kita namin ni Junie kung gaano hirap na hirap si Hector at napatingin pa siya sa aming panig. Ngunit isang nakakalokong ngiti lamang ang iginanti ko sa kanya. Nagkatinginan kami ng aking kaibigan at batid namin na yun na ang bunga ng pambabarang ni Lola Gareng. Ngunit mas ikinagulat pa namin ang mga sumunod na nangyari. Diyos ko po, Boss Hector! Bakit may lumalabas na usok sa ilong mo? Masamang espiritu yata yan at sinusundo ka na. Nakakatakot naman. Boss, maiwan na kita dyan. Halos magkandara pa sa labis na takot si Kuya Nonoy na hindi alam kung saan magsusuot. Kasunod ay nakita namin ang paglabas ng sandamakmak na surot mula sa bibig ni Hector. Ang akala namin doon na magtatapos ang lahat, ngunit napangangako nang makitang nagsilabasan sa bawat parte ng kanyang katawan ang mga uwang na may matutulis na sungay. Ang bawat isa ay kinakagat ang kanyang balat at kinakain ang laman ng kanyang katawan, na parabang gutom na gutom. Isang malakas na sigaw at malalim na buntong hininga ang huling pinakawalan ni Hector bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Ilang saglit lang, dumating ang isa sa mga nagmamalasakit na tao sa barangay at may kasama yung lalaking albularyo. Ngunit hindi na nila naabutan pang buhay si Hector. Matapos yon ay muli na naming binalikan si Lola Gareng sa kanyang kinauupuan. Lola Gareng, naisip ko lang po. Tutal, mag-isa na lamang po ako sa bahay. Gusto ko po sanang doon na lang rin kayo tumira kasama ko. Abay, maganda yung naisip mong yan, Lerma. Kaya lamang, hindi ba nakakahiya sa'yo? Naku, bakit naman po kayo mahihiya? Isang pamilya na po tayo ngayon, di ba? Kung ganun ay, hindi ko natatanggihan ang alok mo. Lalo pa nga't, hindi ko na rin alam kung hanggang kailan lamang ako papayagang manirahan dun sa sulok ng simbahan. Kapag ipinagawa na yun ay, tiyak na paaalisin ako anumang oras. Naisip ko na rin po yun, Lola, at ayaw ko naman pong matulog lang kayo sa lansangan. Naranasan ko na po yun dati kaya ayoko nang iparanas yun sa inyo. Maraming salamat, Lerma. Napakabuti ng loob mo. Wala pong anuman. Mabuti rin po kasi ang puso nyo, Lola. O, ikaw naman, Junie. Ayaw mo bang doon na lang din sa bahay tumira kasama namin ni Lola Gareng? Tutal naman nag-iisa ka na lang din sa buhay. Yun! Sa wakas nabanggit mo rin. Kanina ko pa nga hinihintay na itanong mo yan Siyempre naman, oo agad ang sagot. Alam ko namang hindi ka tatanggi. Ikaw pa ba? Ubod ng kapal yung mukha mo. Aray makapal ba? Sakto lang naman Oo nga pala, Lerma. Salamat Paano nga pala yan? Di, balik tayo sa dating gawi. Magtitinda ako ng kandila at ikaw naman magtitinda ng sampagita. Ang kaibahan nga lang, wala nang magpapaalis sa atin sa pwesto at wala nang papakyaw ng mga paninda natin tuwing hapon. Oo naman. Ano naman ang problema doon? Sa ganun naman talaga tayo nagsimula, di ba? Tsaka, naisip ko rin mas mabuti palang maliit lang ang kita basta galing sa maayos at malinis na paraan. Oo nga pala, may kaunti pa naman ako naipon na pera. Pwede nating gamitin yon para sa pagbubukas ng bagong pwesto ng kandila at sampagita, pati na rin ang mga halamang gamot na paninda ni Lola Gareng. Yun ay kung papayagan niyo akong gamitin yon kasi di ba galing yun kay Hector? Bakit naman kami hindi papayag? Puhunan din yan, Isa pa, wala naman na yung pinanggalingan nun. Kung sakaling nagmula man yan sa masama, di gawin natin panimula, pero sa mabuting paraan naman. Sangayon ako sa mga plano ninyo, mga apo, at nasa inyo ang buong suporta ko. Nung mga sandaling yon, sabay-sabay kaming nagyakapan. Yakap na hindi man galing sa tunay na kadugo, ngunit totoong nagmumula sa aming mga puso. Makalipas ang ilang araw, hindi pa man ako lubusang nakakalimot sa pagkawala ni nanay, ngunit unti-unti nang lumuluwag ang aking dibdib. Mula sa bigat at pait ng kahapon na aking naranasan,
At sa bawat araw na pinagdadaanan ko, dinamayan ako ni Lola Garing at ng aking kaibigan na si Junie. Yun! At dahil po dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan po natin kay Sheila May Pilyado. Hi kay YouTube Jose Gaming. Sa Abad Cornista, Cebuanos family from Admiring Fountain Pen. Hello po kay Sally Roldan, kay Den Montmon. Shout out kay Kim Bara, kay Beverly Carbajosa, kay Marilyn Montajes. Hello po kay Lance MBB, kay Rachel Ann, kay Lydia Lopez, kay Philip Adano, kay Mel Santarita. Hello kay Belen Baladhay, kay Medalina, kay Lusa Claro, kay Kurt Mina. Hello din po kay Febe Jane Toledo from Qatar. Mag-iingat po kayo dyan, mga nasa Middle East. Pagpe-pray po namin kayo everyday. Hi din po sa kasama po ni Monet Soto na si Jennifer. Hello kay Lucas at Luis from Ana Custodio. Kay Cipriano Bagnol, kay John Kenneth, Alexa at Jeffrey from Crezil Garcia. Shout out po kay Charlene Gumansing, kay Gemma Aquino, kay Monica Nieves, kay Vilma Bautista, sa Parating, Lampasan Family, kay Billy Ray, kay Jenny May at kay Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Marty Suzuki, kay Vicky Abut, kay Cecil Vlog 64, kay Ronald Belza Bahado. Hi kay Neneng Leonora. Hi din po kay Honey Austria, kay Nena Diones, kay Elizabeth Dunca, kay Lilia Margalio, kay OFW TikToker, kay Sydney Crosswind, kay Steven, Lance, Tristan, Hannah at Gia from Vilma, Manabat, kay Josephine Valencia, kay Jessie Grace, kay Aida Sikander, kay Dominica Escarmosa. Hello po kay Marjorie Dequila, kay Jehovah Jeric from USA, kay Mea Espiritu, kay Corazon Ingay, sa Dordas family of Tanawan, Batangas from Patrick Dordas. Hi po kay It's Me, Bicolana. Hi din po kay Julie Tapang, kay Lori Paredes, kay Consolacion Alvarez from Ana Liza Diga. Hello kay Emily Mohar, kay Cristina Peru at kay Chris Reyes. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.